ng payo ni Dr. Serbisyo. Uy, sino dyan ang merong very dry skin? May pimples o yung tinatawag na eczema or eczema. Ayan ha, makinig po kayo dahil makakasama po natin ang isang dermatologist para pag-usapan po itong mga ito. Kasama natin ngayong umaga, walang iba kundi ang ating Dr. Serbisyo, Dr. Claudine Lagman Javier. Good morning, Doc. Good morning, Nina. Good morning, Migs. Thank you for having me. Hello. Hello, Doc. Okay, naku, exciting tong topic. Marami po kasing may sakit na ganito, ano? At pwede ho kayo palang mag-text or mag-comment kung meron kayong questions. Doktora, ano ba ang eczema? Yung eczema kasi is a skin condition, no, or atopic dermatitis. We call it sa derma language. It's a condition with very dry skin related to genetics and also autoimmune reaction to your own skin. Yan. So parang nilalabanan ng skin mo. Yes. Kasi hindi lahat eh. Hindi naman lahat may ganun sa family. Pag ganun ba, Doc, may mga triggers ba yan? Oo. May mga factors that contribute to that? Oo, maraming trigger factors, no? Sa dry skin, it could be the weather, environment. So, minsan, pag masyadong malamig na lugar, nanggaling kayo sa malamig na lugar, with low humidity, so it's cold, dry, tapos changes in temperature. Minsan, pag sobrang init din, pwede rin yung lifestyle ng pasyente, sobrang dalas maligo, dalas mag-wash ng hands, very harsh yung mga soaps na ginagamit, ayan, o kaya panay na panay mag-alcohol, ayan, nakakatuyo din siya ng balat. Uy, wait. So, yung madalas Basta sobrang maligo, I know. mga Pilipino po gusto Oo, maligo gusto palagi. maligo. Depende sa soap siguro, kaya ganun ba, Doc? Yes. Oo. So, paano natin malalaman, Doc, kung nakaka-dry pala yung ng skin yung soap natin na ginagamit? Yung mga ingredients niya. So ako, pag may eczema ako or may dry skin ako, titignan ko rin. Makakatulong yung pag makikita mo may ceramide o kaya may hyaluronic acid, malaking tulong na yung nagagawa nun to moisturize the skin. Ano pa? Meron pang mga niacinamide, ano po yung mga ganyan? Mild, Okay, at mga iba pa. iba-iba yun. Ako, mas gusto ko yung konting ingredients lang. Like So, pag yung sensitibo talaga yung balat mo, yun lang. Get the lotion with the highest ceramide content. Be gentle with your cleansers. Laging gentle care. Mild care. Walang fragrance. Yan yung mga importante sa mga taong dry, tapos prone to eczema pa. Opo. And then, gaano po kadalas yung paglalagay ng mga lotion na yan? And paano kung sugat-sugat na? Kasi I've seen that happen eh. Yung mga talagang sa kakakamot nila parang meron na sila May mga wounds. peklat. Wounds na po eh. Oo. Ito talaga yung iniiwasan natin, no, Ninya? Ayaw natin sila magka-peklat-peklat. So, importante yung skin barrier nyo na poprotektahan. Isipin nyo na lang na, ganito ko ini-explain sa aking mga pasyente eh. Isipin nyo, parang brick wall, hollow blocks ang inyong balat na kailangan in between meron tayong nilalagay na palatada na semento para magdikit-dikit siya. Yung palatada na yon, yun yung mga oil at lipids ng inyong katawan, ng iyong balat. Pagka na-compromise yun, nagkaroon ng butas, nagkaroon ng lamat, mas madaling matutuyo ang inyong balat, magiging butas-butas siya. So lahat ng mga sinabi ko nga, environmental factors, mga pinapahid sa balat, 100% yung nakukuha. So, oversensitive kayo. So, Doc, paano ko po malalaman kung kunwari allergy ba to or eto na pala siya? Ma-differentiate mo ba siya in terms of appearance, yung feel? Oo. Whether it's allergy or ibang klaseng simple lang ba na allergy to, Doc? O baka kung ano na ba ito? Yun ba ibig mo sabihin? Opo, Next? yes po. Opo. Ayan. So, minsan tayo sa bahay, pag konting allergy lang, di ba, iniinuman lang natin to ng antihistamine. O kaya, bumibili tayo, hydrocortisone. Kasi over-the-counter lang naman to. O, pinahid na natin, ilang araw, di pa rin nawawala. E di, nako, baka iba na ito, no? Magpatingin na tayo. O kaya, nagsaspread na siya.
No, biglang ang bilis-bilis nagsispread na yung rashes. Dati nasa kamay ko lang, ngayon nasa buong katawan ko na. Di ayan din, parang red flag din 'yan. O kaya naman masakit, biglang tumubo, may mga tubig sa loob, tapos may mga crush na, nananakit na, parang teka, nilalagnat na ako, may mga kulani na, o teka muna. Iba na yun, iba na. Talagang iba Iba na na yun. talaga. Hindi na to Oo. simpleng allergy. Oo. And then kung mga allergy, Doc, baka may bawal na sabi nga ni Mix na kainin. Like for example, may mga dapat ba silang iwasan, yung mga prone sa eczema? Ayan, kasi may mga trigger factors nga. Food can be a trigger factor also. So, the most common here is like chicken, eggs, shellfish, yung mga Oy. bagoong, alamang, citrus fruits. Di ba, nauso yan? Lagi tayong kain Vitamin ng C. kahel. Di ba? Kasi vitamin C. I know orange juice. Yes. Alam oo. niyo ba yung orange juice? Alam ko super healthy. Nung bata yung anak ko, parang pinainom ko ng orange juice nung 7 or 8 months siya. Grabe, kala ko nagka-measles. Talagang Namula. nag-flare yung kanyang balat. Opo, So, sabi ko, tapos okay. nag-research ako. Oo nga, tama si Trigger Doc. siya. Trigger yan yung orange juice. But now, ngayong lumaki na siya, 13 na po siya eh. Oo. Parang okay na. I mean, konti na lang. Hindi yung katulad nung, alam niyo po. Minsan kasi nasisensitize, like when you see rin also an allergologist, no? Meron silang mga sensitization method na ginagawa. Siyempre sila Yung na mas piniprick, masakit, Dok, eh. Kawawa yung bata. Saka doon din, sa skin prick test na ginagamit nila, matutukoy din natin kung ano yung mga possible trigger allergens nung tao na may eczema. So usually, Doc, ang taong may eczema, usually, at how young nyo siya nadadiagnose? Or at least sa inyong experience, mga gaano kabata nagmamanifest? Yung iba as early as infancy, nagmamanifest na. Ito yung mga bata, nakikita nyo, ang pupula ng mga cheeks nila, red, crusted, tapos makita nyo, minsan yung mga bata, kinukuskus nila yung mukha nila sa sheets, Yes. ganyan. So it can occur very early in life. Yung mas nakakaano nga pag masyadong maaga. Ibig sabihin, maaga pa lang, ano nyo na yung bata sa mga gamot, iba-ibang Yes. gamot. Yes. It's so hard. And Opo. it's really important to educate the parents, especially tungkol sa kondisyon nito. Kailangan ma-educate silang mabuti para maiwasan yung mga bagay na makapagpapalala ng balat ng kanilang anak. Mhm. Doc, Ito- yung cortisone daw ba ay pagka sobrang paglalagay, hindi rin, ano yung kumbaga maximum days na pwede mo siyang ilagay na sunod-sunod? Kasi baka raw numipis ang balat or namumuti, parang an-an na siya after. Okay. May mga side effects kasi ang steroid. Kaya minsan pag sinabi mo, steroid yan, nininervyos na rin yung pasyente, no? Pero iba-iba kasi ang grading ng steroid, mild, moderate potency, tapos yung high potency. Pag sa mga kabataan, magsimula lang tayo sa mild steroid. Tapos sa mga side effect ng sobrang tagal na paglalagay, kasi minsan we get addicted to it eh. Kasi wow, parang miracle instant, nawala yung pula, nawala yung kate. Tendency, ay gawin ko na kaya tong lotion. Lalo na pag hindi pa na-educate nung doctor na, oy, sandali lang yan ha, mga 3 to 5 days o kaya 1 week, maximum 2 weeks, kailangan hindi yan tuloy-tuloy. So, pwede magka-stretch mark, pwede magka-pimple, pwedeng numipis ang balat, lumabas yung mga vessels, ano ba sa Tagalog? Ayun yung mga ugat-ugat. Ayan. Opo, yes. Ito po, may question po dito from YouTube from Mama Roxy. Doc, paano po kung may hives? Madalas po kasi ako magkaroon noon kapag nagpapalit ng season. Okay lang po ba mag-apply ng, ano po ba to, aloe vera gel para ma-relieve daw yung pagkati niya? Okay, hives, we call that urticaria. Pwede siyang acute, pwedeng chronic, depending on your age. Pero ang most common cause is an inherent infection. So, you rule out first an infection. Malay mo, baka may ubo, sipon ka lang. Ayan, dahil nag-change yung panahon. Kaya lumalabas yung mga urticaria mo or hives. Inuman muna ito siguro ng antihistamine. Tapos dahil nawawala naman yan ng kusa like within the day, parang with 4 to 6 hours, nawawala, tapos ilipat na naman ng lugar, pwede niyong pahiran yan. Aloe vera gel is soothing, so it can relieve you of the itch. Pwede rin yung mga
calamine lotion. Ah, yes. Alam ko yon yung nung bata ko eh. 'Di ba? Pero yung calamine parang tumitigas siya, 'di ba, after? Hindi siya yung calamine ba yun, Doc? Or, Oo, kasi yung ibang lotion, meron din silang zinc oxide. Ayun, yes. Yeah, so it's a protective skin, ano rin kasi, no, yung zinc oxide. When you put it, it leaves a white cast. yes. Tapos minsan ang tendency natin, pag naligo, sige, kuskusin yung white cast. So, yung balat minsan lalo tuloy na irita, lalong lumala. Kasi we're trying to remove that white cast. So, what I just tell my patient is, okay, kung ano lang ang natanggal pag naligo, Hayaan kayain lang. mo na, patungan mo na lang uli Oo. ng zinc oxide to protect the skin. Yeah, yun rin kasi pag may diaper rash yung mga baby yun yung nilalagay po natin, di ba? Ngayon po sa pimples pa pagdating, siguro quickly lang, what's the best way para ma-treat ang pimples, Yes. Doc? Di ba? Kasi may Di ba? nagbibinata dito eh. Oh. Para naman wala ako nakikita ang bahid ng Hindi, minsan meron siyang ako din minsan. So, Oo. depende po eh. Oo. Okay, sa pimples kasi, ang importante is gentle care. Ang tingin kasi natin, pag may tagyawat tayo, parang kung scrub natin yung mukha natin, saka mas bumibili pa tayo ng mga cleanser na may mga beads, mas maglulufa pa ng mukha. Parang gusto ba nating tanggalin kagad? Ang importante, gentle care lang talaga pag may pimple. So, kunyari, sa umaga, gentle cleanser. Sa gabi, pwede tayo magdagdag ng konting may salicylic acid or benzoyl peroxide para medyo matanggal yung clog ng pores, saka may konting antiseptic activity. We go slow lang. Pagka medyo hindi pa rin na-control sa ganyan, teka muna, patingin na rin uli kayo kasi meron tayong mga iba pang gamot na pwedeng ibigay. Pero sa paumpisa lang, sa bahay nyo, yun ang pwede nyong start. Very gentle cleansers. Again, pag gentle cleanser, non-fragrance, wala masyadong kulay. And then, start with your salicylic acid or your benzoyl peroxide preparations na over-the-counter sa gabi. And last na po, ano po yung mga stickers? Uso ngayon yung mga naglalagay ng mga Patches. Yeah, Patches. Pimple yes. patch. Iba pang shape. Uso yan ngayon. Anong take mo dyan, Doc? It's really just a camouflage for me. I don't really recommend putting that kasi number one, ang pathophysiology ng pimple is clogging of the pores eh. So pag binanon mo, di tinakpan mo na naman yung pore, paano? Walang malalabasan, di ba? So, importante makalabas yan eh. Importante malinis yan. So, pag parati mong tatakpan yan, edi, mas magiging prone ka rin sa acne later on. So hinay-hinay sa paggamit. Yes. Kasi mga Koreans doon ko natutunan. Minsan may star, ganyan. nga. Minsan kahit wala kang pimple, yung mga ibang bata naglalagay na po. Oo nga. Okay, Doktora, panghuli na lang, how do we take good care of our skin? Lalo na ngayon, paiba-iba ng parang ngayon, malamig pa rin. Mamaya, malapit na mag-summer. Nako. Mhm. Again, I would like to tell everyone, gentle skin care routine lang tayo. Mild cleansers, kulay puti, walang amoy. Walang beads. Sabi niya, wag na beads. mag-beads. Wag na Oo. mag-beads. Hindi kailangan na susugatan lang ang ating balat, no? And sunscreen, very important, no? Mag-moisturize kahit mainit itong ating lugar, pati buong katawan, kilikili, singit. Ayan, importante 'yan. Okay. Alright. Wow, Doktora, thank you ha. Ayan, sabi na nga ba let's all go back to yung mild pa rin. Huwag tayo masyadong gigil. Oo nga eh. Oo. Ako Dapat nawala na yan. Mga ganun eh. Oo, di ba yung kung ano-ano nilalagay. Ako wala akong masyado nilalagay sa face. Ever since po. Yung mga kung ano lang nandyan sa bahay ko. Kaya ang Yun na ganda ng yun. balat nyo eh. Hindi po kami masyadong kung ano-ano. Oo nga. Oo. I think may ano talaga Less is yun. more. That's why I Yes. believe you, Doc. Oo. Kasi the more na kutkutin ko, lumalala. Kaya Yes. tiisin mo na muna isang araw, 2 araw. 'Di ba? Bago mo siya i-prick. Ba't ka natatawa, Wag mo Mix? i-prick. May nagpiprick kasi dyan. Yun pala yung Huwag nyo i-prick, toothpaste. please. Kasi, Totoo ba yung ice, Doc? Tiris-tiris. Totoo ba yun? Yung ice? ice, if it Pwede suits you, it's Can. very safe. Para Yeah. mawala ng konti. Yes. Oh, Wag
wag nyo i-break kasi doon nga nagdidipen ng scar. Oh, lumalala. Ako sa experience ko, tuwing gagawin ko yun, magsisisi at magsisisi. Negative. Negative mix, di ba? Oh, okay. Bacteria. Bacteria, Yes. pinasok mo na. Ayan, Okay, ako. okay. Doktora, maraming salamat sa ating dermatologist, Dr. Claudine Lagman Javier ng Makati Med. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank